Mga kaibigan, ang kwentong aking babasahin ngayon, ito po ay follow-up. Kung natatandaan nyo yung kwento ni Janena na mayroong pamagat na ng mayor na si Papa sa kabit na nakisama. Kung natatandaan nyo yung kwento ng isang tumakbong mayor, tapos todo kampanya siyempre yung pamilya. Ngunit nung maluklok na ito, nanalo ito at maluklok na bilang mayor, iniwan na silang pamilya sa kabit na nakisama ang kanilang ama. Ngayon, nagpadala muli sa akin ng kwento itong si Janina. Ito yung follow-up kasi nabanggit niya noon na last year, nung basahin natin ang kanyang kwento, sinabi niyang nakatakda silang magpakasal noon ng kanyang boyfriend. Ngayon po, ito ang kanyang kwento kung ano ang naganap nung isagawa ang kasal nilang magkasintahan noon. Atin pong pakinggan ngayon ang kwento ni Janina. Sa muli magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Alam ko po may mga gustong marinig ang karugtong ng aking kwento, kaya muli kong ipinadala sa iyo para i-update kita. Kaya sana, Tito Makoy, muli mo itong ilathala sa iyong channel. Kung natatandaan niyo po, sinabi ko noon na nakatakda kaming magpakasal ng aking boyfriend noong nakaraang taon. Buwan nga ng Nobyembre noong nakaraang taon, ikinasal kami ng aking boyfriend. Sa sobrang galit ko pa rin, Tito Makoy, para sa taksil naming ama, ang ex-mayor ng lungsod namin, hindi talaga namin ipinaalam sa kanya ang aming pagpapakasal ng boyfriend ko. Lahat kaming magkakapatid, lalong-lalo na ang mama namin. Alam nyo na, siya ang higit na nasaktan, siya ang naghirap para itaguyod kaming magkakapatid sa pagtataksil sa amin ng ex-mayor na papa namin. Bago ang kasal, kaming magkakapatid nagbibiroan madalas. Tinutokso ako ng dalawa kong kapatid na lalaki. Excited na raw akong makita si ex-mayor na nagwo-walk down the aisle kasama ako. Mangarap siya. Magpakasal siya sa kanyang kalaguyo. Hanapin niya ang kanyang haliparot na kalaguyo kung nasaan man ngayon. Kumbinsihin niyang bumalik sa kanya at magpakasal silang dalawa para makapag-walk down the aisle ang ex-mayor na yan. Ito, Tito Makoy, ang sagot kong madalas sa mga kapatid ko tuwing nagbibiroan kami tungkol sa aking nalalapit na kasal. Kaya lang, Tito Makoy, alam nyo na po, ang chismis o balita talagang mabilis itong kumalat. Kasing bilis ng pagkalat ng COVID. Nagulat ako kasi noong araw ng kasal namin, excited lahat sa simbahan, naghahanda at naghihintay sa pag-uumpisa ng seremonya. Nakita ko ang papa namin, naroon din at nakabihis ito, nakabarong at alam niyo po, handang-handang maghatid sa akin sa altar. Yun ang basa ko sa kanyang bihis. Alam niyo po na alarma ako na baka umiksi na ito. Pumuwesto sa entrance ng simbahan para ihatid ako kasama ni Mama. Kaya ang ginawa ko, Tito Makoy, sinabihan ko ang aking wedding coordinator na kausapin ito at sabihan siyang hindi siya kasama sa seremonya. Kasi nga planchado na talaga ang plano namin na tanging ang mama ko lang ang maghahatid sa akin sa dambana. Ito'y para maging simbolo na kaming magkakapatid, ang pamilya namin, walang padre di pamilya. Mula nang iwanan niya kami at talikuran, itinuring na talaga namin siyang wala na sa buhay namin. Sumakabilang bahay siya. Tapos ngayon, Tito Makoy, eksay na siya. Nako, hindi pwede at wala siyang karapatang gawin yan. Pasimple siyang kinausap ng aming wedding coordinator at ipinaliwanag sa kanya ang programa. Habang kinakausap siya ng wedding coordinator, ako naman, Tito Makoy, nagkukunwaring walang alam sa nangyayari. Sa pag-uumpisa ng seremonya, tahimik lahat sa loob ng simbahan, liban na lang sa musikang inaawit ng choir ng simbahan. Mga cellphone ang makikita mong gumagana, kumukuha ng video at mga larawan ang mga taong nasa loob ng simbahan.
Subalit nung ako na ang pumasok, ramdam na ramdam at dinig na dinig ko ang bulungan ng mga tao. Nagtatanong, gulat na gulat lahat kasi ang mama ko lang ang kasama ko samantalang nakita nilang naroon si ex-mayor, ang papa ko. Alam mo Tito Makoy, kahit na pinaghandaan ko ang araw at oras na ito, subalit di ko rin maitatangging hindi ko maintindihan ang aking pakiramdam. Meron ka ba akong daladala? Hindi sa excited ako dahil sa aking ginaganap na pagpapakasal, kundi yung tensyon na nararamdaman kong bumabalot sa loob ng simbahan. Tito Makoy, ganito pala pag ginusto mong magbigay ng leksyon sa isang irresponsableng ama na nagtaksil sa inyong pamilya. Alam niyo po, hindi ko magawang ngumiti. Subalit, espesyal ang araw at oras na ito para sa akin kaya ayokong madala ako ng tensyon na aking nararamdaman. Sumasabay na lang ang isipan kong kumakanta sa musikang kinakanta ng choir ng simbahan. Halos Tito Makoy sa kabuuan ng seremonya, talagang tensyonado ako. Maging ang pagbasa ko ng aking vow, nanginginig talaga ang boses ko. Akala marahil ng mga nasa simbahan, excitement iyon ng isang nobya na inihaharap sa dambana ng kanyang kasintahan. Ngunit Tito Makoy, ang totoo niyan, halo-halong pakiramdam kasi ang aking nadarama noong oras na iyon. At noong alisin na ng asawa ko ang belo sa aking mukha para sa ceremonial kiss, dito Tito Makoy, bumigay na talaga ako Tito Makoy. Hindi ko na napigilang napahagulhol ako. Kaya walang naganap na ceremonial kiss kasi talagang hindi ko mapigilang maiyak ako Tito Makoy sa tagpong ito. Yung mga sakit na kinikimkim ko, yung galit at hinanakit ko sa papa namin, yung panghihinayang sa magagandang oras at magagandang panahon naming pamilya na itinapon lang ng aming irresponsableng ama. Yun lahat ang bumabalik sa aking isipan. Kahit pa pinipilit ko Tito Makoy na iwaglit kahit sandali man lang yung mga mapapait na alaalang iyon, ngunit hindi ko magawa. Hindi ito nawawala sa aking isipan sa kabuuan ng seremonya. Ang sopas Tito Makoy noong oras na ng kudakan. Siyempre lahat gustong mag-project sa camera. Click dito, click doon, click dyan, ngiti rito, ngiti roon, at kung ano-ano pang mga projection ang ginagawa ng mga kasama sa larawan. Iba't ibang anggulo ang kinukuha ng photographer at videographer namin. Siyempre Tito Makoy, ako ang unang-unang magpo-project. Siyempre dapat maganda ang nobya. Aba, alam niyo po Tito Makoy, hindi ako magpapahuli pagdating sa pagpo-project sa camera. Alam niyo po, ang buong akala ko umalis ang papa namin nang sabihan siyang hindi siya kasali sa seremonya. Siyempre Tito Makoy, kahit papaano, malaking insulto at kahihiyan sa panig niya. Naroon siya ngunit hindi siya kasama sa seremonya. Subalit, hindi mali ang aking inaakala. Kasi nanatili siya sa simbahan, tila ninais niya talagang masaksihan ang kabuuan ng seremonya ng kasal namin. Noong sumulyap ako sa lahat na taong nasa loob ng simbahan mula sa aking kinatatayuan, nakikita ko siyang nakaupo sa dulo sa may bandang pintuan ng simbahan, yung main door ng simbahan mismo. Sa wedding pictorial Tito Makoy, marahil alam mo ang karaniwang kombinasyon ng mga kukunan ng larawan. Pamilya-pamilya, mga abay, mga principal sponsors, mga kaibigan ng ikinasal, yung mga ganoong komposisyon ng group picture, talagang yan na ang tradisyon. Hindi yan mawawala at palaging ganyan ang mga kuko ng larawan. Noong pamilya na namin ang kukunan, marahil sinabihan ng mga kapatid ko ang photographer at videographer na bilisan lang ang pagkuha.
Kasi mabilisan nga nilang inakay ang mama namin para kunan kaming mag-iina kasama na ang aking asawa ng larawan. Maging ang mama namin Tito Makoy na mangharin ako kasi mabilis ang kanyang pagkilos. Kahit pa gumawa ng mga wacky poses ang mga kapatid ko dahil nga siyempre tuwang-tuwa ang mga ito nung kami na ang kinukunan ng larawan. Subalit natapos ang pagkuha ng larawan para sa pamilya namin bago pa nakalapit sa altar ang papa namin para sa picturean sana naming mag-anak. Oh, si Mayor! Si Mayor! Ito Tito Makoy, ang mga naririnig kong salita buhat sa mga taong nasa loob ng simbahan. Subalit, hindi iyon pinansin ng mga kapatid ko. Agad silang bumaba at pumunta sa gilid bago pa nakarating sa altar ang papa namin. O yung mga magulang naman ng nobya. Ito naman ang sinasabi ng mga tao Tito Makoy na ako raw at ang mga magulang ko ang kukunan ng larawan. Ngunit ang mama namin talagang ayaw niyang makasama kahit nasa litrato lang ang papa namin. Hindi niya pinansin ang naririnig naming iyon. Umupo na siya pagkatapos na makunan kaming mag-iina. Kaya ang resulta Tito Makoy, nakasama sa picture naming mag-asawa ang papa namin. Siya lang talagang mag-isa sa panig ng pamilya ko. Hindi niya kasama ang mama at mga kapatid ko. Kasi lahat sila Tito Makoy magpahanggang ngayon, ayaw talaga nilang makasama ang papa namin. Kagaya ko, hindi pa humuhupa hanggang ngayon ang galit. Hindi pa kayang patawarin ang papa namin sa kabila ng ilang taon na rin ang nakalipas. Dahil isang politiko ang papa namin, mantakin nyo na lang dating city councilor, vice mayor at naging mayor. Isang iskandalo sa tingin ko ang nagaganap sa simbahan. Lalo na't sa seremonya kasama ang nakaupong mayor, ang mahigpit na kalaban ng papa namin sa politika. Alam nyo kasi Tito Makoy, kinuha namin siyang isa sa mga ninong. Ngunit ang papa namin, na biological father ko, naroon sa simbahan, subalit hindi siya kasama sa seremonya. Tiyak ako Tito Makoy, siguradong malaking iskandalo talaga ito sa panig ng ex-mayor na papa namin. Maging sa reception Tito Makoy, ang wedding coordinator namin meron pang hinandang formal program, yung formal entrance ng entourage. Dito Tito Makoy medyo nakaramdam na ako ng awa sa papa namin. Kaunting awa kahit papaano. Kasi pumunta pa rin ito sa reception. Ayoko naman Tito Makoy na masyado siyang mabugbog sa kahihiyan at parosang ginagawa namin kahit na dito na lang sa reception. Kaya ang ginawa ko na naman Tito Makoy, sinabihan ko ang aming wedding coordinator na baguhin ang setup, seating arrangement at ang flow ng entrance. Pagtabi-tabihin na lang ang lahat ng mga babae, ang mama ko, mother-in-law ko, mga principal sponsors na babae. Ganoon din sa mga lalaki, pagtabi-tabihin na lang ang mga lalaki. Kasi kung hindi ko ito gagawin, muli na namang malalantad ang ganap na rejection namin sa papa ko. Kasi mahigpit talagang sinabi ng mama namin na ayaw niyang magkatabi sila ng papa ko. Siyempre Tito Makoy, masyadong matimbang sa akin ang pakiramdam ng mama namin. Kaya sinunod ko siya. At para mabawasan ang kahihiyang maaaring matanggap ng papa namin, iyon na lang ang ginawa ko, ang ipabago ang seating arrangement para makaupo din siya sa presidential table. Hindi ko na ipinagawa ang formal entrance ng buong entourage ng kasal. Kami na lang ng asawa ko ang merong formal entrance. At nung oras na yun din Tito Makoy, kahit papaano nakita ko, dahil nga sa nangyari sa simbahan, nag-aalangang maigi ang papa namin. Nung akayin siya ng coordinator na umupo sa presidential table, nakita ko Tito Makoy na nag-aalangan din ito. At least, tinablan siya ng hiya kahit na kaunti lang. Nakaupo na lahat nang gawin naming mag-asawa ang entrance sa
reception hall. Sa aking paglalakad, Tito Makoy, nang tingnan ko lahat ang mga nakaupo sa presidential table, kitang-kita ko, Tito Makoy, na umiiyak ang papa namin. Pumapahid-pahid ito ng luha sa kanyang mga mata. At alam niyo po, nang makita ko iyon kahit na papaano, para rin akong sinuntok sa aking dibdib. Nakaramdam rin ako ng awa kahit papaano, Tito Makoy, kasi kahit pa pinaparusahan ko ang papa namin, hindi naman talaga ako ganap na pusong bato. Yun talagang ginagawa lang namin sa kanya ngayong kasal ko ay bahagi ng parusang ipinapataw namin sa kanyang kataksilan. Kaya kahit papaano, siguro po hindi kayo magtataka kung makaramdam din ako ng awa. Subalit nang bumalik muli sa aking isipan ang mapapait na alaala, yung pang-iwan niya sa amin, yung pagtatridor niya, yung ipinagpalit kami sa kanyang kalaguyo, alam niyo po ang pumasok na naman sa isipan ko. Umiyak kang mag-isa dyan, wala kaming pakialam. Yan, Tito Makoy, ang itinanim ko na lang sa aking utak. Naging matigas para naman makaproject ako, Tito Makoy, siyempre sa camera. Alam niyo na po, entrance namin ito ng asawa ko. Kinakailangang magandang-maganda ang lolang nobya. Sa sitting arrangement na ginawa ng wedding coordinator, magkatabi sila ng nakaupong mayor. Nakikita ko naman, Tito Makoy, na pinapakalma ni mayor ang papa namin. Kasi kahit papaano, lalaki rin yon, ama, kaya ramdam na ramdam niya rin kung ano ang nararamdaman ng papa namin sa oras na iyon. At noon ngang ganap nang tapos ang resepsyon, noon na nagkalakas ng loob ang papa namin na lumapit sa akin, yumakap ito sa akin at umiiyak. Anak, congratulations anak. Patawarin mo ko anak. Patawarin mo ko sa aking nagawang pagkakasala. Pinagsisisihan ko na lahat anak. Yan, Tito Makoy, ang wika niya na nagdadrama pa sa araw ng kasal ko. Hinayaan ko siyang yumakap sa akin, hindi ako yumakap sa kanya. Alam niyo po, kahit papaano, tao rin ako, Tito Makoy, at anak na babae. Naiiyak din ako sa totoo lang. Ngunit hindi ko hinayaang merong luhang lumabas sa aking mga mata. Sa halip, nagsalita ako sa mahinang pananalita. Nagsisisi ka kasi nagkalit-litsi kayong magkalaguyo. Alam niyo po, wala akong pinapaniwalaan sa mga sinasabi mo. Kasi ang pagsisisi mo na yan, hindi sa napagtanto mo ang katarantaduhang ginawa mo sa amin. Kung hindi dahil sa kamalasang dumating sa buhay mo na nagkalit-litsi ang pagsasama niyo ng iyong haliparot na kalaguyo. Yan, kaya hindi niyo po ako madadala dyan sa iyak-iyak na yan. At sa kakasal ko ngayon, ayokong merong umiiyak sa aking harapan. Ito, Tito Makoy, ang wika ko sa papa namin. Alam ko masyadong matalim at mabigat ang aking pananalita. Kaya nga talagang sinasadya kong magsalita sa mahinang pananalita lang. Alam niyo po sa aking ginawa, napatingin sa akin ang asawa ko. Tila hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ko sa harapan mismo ng papa namin. Alam mo, Tito Makoy, sinabi ko rin iyon para bigyan ng warning ang asawa ko. Bagamat matagal ko nang sinasabi sa kanya noon pa na matigas ako pagdating sa kataksilan. Ngunit inulit ko ito sa pamamagitan ng pagsasalita ko sa papa namin. Yan, Tito Makoy, ang buong pangyayari sa pagpapakasal namin ng asawa ko. Sa panig ko, Tito Makoy, alam niyo po kung ano ang ginagawa ko sa kabuuan ng kasal. Nagmamatigas ako, ngunit nanlalambot pansamantala, pagkatapos muling nagiging matigas ang aking kalooban. Ito'y dahil nga sa alam niyo na po, pinaparusahan namin ang papa namin. Ewan ko ba, Tito Makoy, kung bakit hanggang ngayon talagang hindi humuhupa ang galit ko, ang galit naming magkakapatid, kaming mag-iina sa papa namin. Sa kasalukuyan, Tito Makoy, patuloy siyang pumupunta-punta sa bahay namin. Ngunit palaging malabnaw ang pagtanggap namin sa kanya.
Ramdam niya na hanggang ngayon talagang hindi pa namin siya napapatawad. Ang asawa ko ang nakikipag-usap sa kanya kung nagkakataong pumupunta siya sa bahay at nasa bahay ang asawa ko. Alam mo Tito Makoy, kung tatanungin mo ako ngayon, kung wala man lang ba akong kahit kaunting awang nararamdaman sa papa namin at yung tsansang pagpapatawad, ang sagot ko Tito Makoy, wala. Siguro meron ng kaunti kahit papaano, subalit mas mabigat ang galit ko sa kanya magpahanggang ngayon. Marapat lang na pagdusahan niya habang buhay ang kataksilang ginawa niya sa amin. Ang pagtalikod niya at pagtatraidor niya, yung ipinagpalit ang kanyang pamilya sa kalaguyo, pagdusahan niya ang mga consequences ng kanyang ginawa. Yan lang po Tito Makoy ang update sa aking kwento tungkol sa aming taksil na ama at ang pagpapakasal ko ng aking boyfriend noon na asawa ko na ngayon. Maraming salamat po sa iyong pagbabahagi nito sa channel mo. Ang iyong tagapakinig at lubos na gumagalang, Janina. Maraming salamat Janina sa pagbabahagi mo ng follow-up, yung update ng iyong kwento. Alam mo, tama ka. Yung naganap na yon, yung naranasan ng papa nyo doon sa simbahan at maging sa reception ng iyong kasal, isang malaking insulto yon at isang malaking iskandalo sa kanyang pagkatao. Mantakin mo nga naman dating mayor, dating city councilor, dating vice mayor. Pagkatapos sa kasal ng kanyang anak na babae, itsapuera siya, hindi siya kasama sa seremonya. Napakasakit talaga niyan sa isang ama at hindi lang ordinaryong ama kasi nga public figure ang inyong papa. Siguro naman sa pangyayaring iyon, talagang nakita na, naramdaman na ng inyong papa ang leksyon, ang pinakamabigat na consequence sa kanyang ginawa. Hindi kita masisisi kung ganyan ang iyong pakiramdam ngayon at yung ginawa mo, dahil nga talagang hanggang ngayon nakikita kong sariwang-sariwa pa ang sakit at sugat sa inyong pakiramdam sa ginawang pagtataksil at yung ipinagpalit kayo ng inyong ama. Ganoon pa man, ang suggestion ko lang, palibasa ngayon, sariwa pa sa iyo ang sugat, masakit pa ang iyong kalooban, galit ka pa rin. Kaya ganoon ang ginawa mo. Ngunit kung sakaling dumating yung panahon na naghilom na ng kaunti ang sugat at handa ka ng magpatawad, ibigay mo na ang kapatawaran sa inyong ama. Alam mo, ang pagpapatawad, hindi naman nangangahulugan na pag pinatawad nyo siya, muli nyo siyang tatanggapin, papapasokin sa inyong tahanan. Hindi na not necessarily na ganyan ang gawin nyo. Basta patawarin nyo lang kahit na hindi nyo na siya muling tanggapin sa inyong bahay. Alam ko, nagdurusa na siya, nagsisisi na siya at labis-labis na ang kanyang paghihirap ngayon na nakikita niya at nararamdaman niyang hindi siya pinapatawad at yung lalim ng kanyang ginawang kasalanan. Kaya yun lang, kung sakaling dumating man ang panahon na kaya mo nang magpatawad, patawarin nyo na ang papa nyo, lalong-lalo na sabi mo nga doon sa unang kwento mo na ospital ito dahil yata sa high blood o komplikasyon sa puso. Hindi lang ako sigurado. Basta may sakit na rin ang inyong ama. Baka sakaling hindi natin alam, bukas, makalawa, bigla na lang siyang mawala. Kung naibigay mo na sa kanya ang kapatawaran, umiyak ka man, ngunit hindi ka gaanong masasaktan at hindi ka makukonsensya. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, kakaunti lang ang nagpapa-shoutout doon sa sinusundang upload nito. Ang sinusundang upload ang kwento na merong pamagat ang kaibigan ni Kuya Jaime. Gusto kong i-shoutout ngayon si Angel Pasyon ng Ilocos Norte. Angel Pasyon, maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta at pakikinig. Ganoon din shoutout kay Amy Davis ng California, USA. Amy, shoutout sa iyo at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig.
At ito gusto kong i-mention siya kahit na hindi siya nagpapa-shoutout kasi natawa ako doon sa kanyang comment sa sinusundang upload nito. Shoutout ko ngayon si a.com.ph.09. Natawa ako kasi sabi niya, wala pa rin, hindi ako maganda. Ito ang comment ko. Natawa ako sa comment mo, a.com.ph. Ngunit a.com.ph, mas maganda siguro kung ang handle name ay pangalan kahit na pseudonym mo lang, basta hindi itong parang website. Sa muli, maraming salamat sa iyo, a.com.ph.09. Ganoon din ang gusto kong i-shoutout ang ating kapatid na nasa Sitio Obito, Barangay San Agustin, Caranglan, Nueva Ecija, si Alfonso Alcaide. Fonsing, shoutout sa iyo at maraming salamat. Siya nga pala itong si Alfonso Alcaide, meron siyang pinapa-shoutout sa akin. Ang pagpapa-shoutout isinulat niya doon sa ako at ang aking landlord. Gusto niyang i-shoutout ang kanyang mga kapatiran sa Sambahayan ng Diyos. So shoutout sa lahat ng mga kapatiran sa Sambahayan ng Diyos. Ang shoutout mula kay Alfonso Alcaide. At shoutout din muli sa iyo, Alfonso Alcaide. Fonsing, maraming salamat. Siya nga pala, kung nakikinig ngayon, si Alvin Santiago. Alvin Santiago ng, alam ko Bicol ito, si Alvin Santiago. Chat mo raw si Alfonso Alcaide. So, i-chat mo raw siya. Malay natin, ito na ang umpisa ng forever. Kaya Alvin Santiago, kung nakikinig ka, paki-chat mo si Alfonso Alcaide. Shoutout din sa ating kapatid na nasa South Korea, si Joffer223. Joffer, thank you so much. Salamat sa tuloy-tuloy na suporta at pakikinig. Gusto ko rin i-shoutout ang ating kapatid na si Faustino Fabro. Si Faustino Fabro nagpapaabot ng kanyang hello sa lahat na sa ating mga kasamahan, lalong-lalo na sa ating hinahanapan ng forever, ang Team A at Team B. Tino, maraming salamat at ingat palagi. At sa ating mga kasamahan naman na nagpapa-shoutout, nagsulat ng kanilang pagpapa-shoutout sa kwentong Nabisto ang lihim namin ng amo kong lalaki. Ang shoutout, gustong i-shoutout ngayon ang ating kapatid na nasa New Jersey, USA, si Gloria Smooth 5407. Glo, maraming salamat at shoutout sa iyo. Shoutout na rin sa ating mga kababayan dyan sa New Jersey, USA. Ganoon din ang ating kapatid na si Bernabe Gayanis Jr. Shout out sa iyo, Bernabe Gayanis Jr. Siya pala ay nasa Saudi Arabia. At gusto niya ring maghanap ng forever. Sabihin mo lang, Bernabe Gayanis Jr. kung gusto mong isama sa hinahanapan ng forever para maisama kita sa mga naghahanap ng forever. Ganon din, shout out sa ating kapatid na nasa Dubai, United Arab Emirates, si Adon Vlogs. Shout out sa iyo at maraming salamat. Ngayon sa ating hinahanapan ng forever, ang isa shout out ko ngayon mga kaibigan ay ang Team B. Para doon sa ngayon pa lang nakakapakinig ng ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko po ay naghahanap sila ng forever. Naghahanap ng forever si Robert Mirapuente, Alfred TV 888, John M7, John Inglaterra, Alvin Santiago, Rodney Kerubin at si Filmer Borromeo. So kung naghahanap po kayo ng forever, chat nyo na sila kasi naghahanap sila ng forever. Sa muli, sa mga nais na magpapa-shoutout, pakisulat lang po sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko kaagad yan. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat, maraming salamat talaga sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Biyayaan sana kayo ng Diyos ng pinakamagandang biyaya.